Sa loob ng isang tahanan, sinisimulang buuin ng isang bata ang kanyang pagkatao. Sa piling ng pamilya, unti-unti niyang natututunang harapin ang mundo. Malalaman niya ang kahalagahan ng kabutihan, respeto at pagmamahal. Makakabuo siya ng mga pangarap at maraming masasayang alaala. Ngunit paano kung siya sa kanyang murang edad ay wala ng matatawag na pamilya? Walang tahanang mag-aaruga at maituturing na kanya. Isang non-government institution sa Banay-Banay, Lipa, Batangas ang kumukupkop sa mga batang naulila, inabandona o iniwan ng kanilang mga magulang. Ito ang SOS Children's Village. 12 bahay, isang komunidad na pinagbuklod ng pagmamahal. Actually, ang SOS Children's Village Lipa ay 46 years na in the Philippines. Ito yung first SOS Children's Village. We will be turning 47th on May 2014, and hopefully by 2014, golden anniversary namin. Still, we are catering for our orphaned, abandoned, and neglected children, and some are in extreme difficult circumstances. Right now, we have 142 children in the village, and we are catering also 600 children into communities in Lipa. We have lots of developmental activities for our children and youth, ranging from sports, education. So, education namin, kung saan gusto ng mga anak namin na pumasok, saan nila kaya, doon sila pinapapasok. Kung gusto nila mag-doktor, mag-abogado, mag-nurse, mag-astronaut, basta kaya ng kanilang isipan at kahit gusto nila at goal nila talaga sa buhay yon, papayagan sila kasi ito yung binibigay naming trust sa mga sponsors namin that we are sending our children to school, to the best schools na kaya nila. But syempre, hindi lahat ng mga anak namin dito ay academically inclined. Our SOS mothers are dedicated mothers. They are heroes. They are single, not married. They don't have biological children. Akong naging mama sa Family House 1. Yung pagiging ina, wala pa yun sa akin. Kasi gusto ko talaga yung makatulong sa mga bata. Mahirap din kasi dito rin ako naka-experience yung mag-alaga ng bata. Tapos yung siyempre yung hindi mo naranasan na sa iyo mismo nang galing, naranasan mo dito yung hirap kung paano mag-alaga ng bata. Kasi nung una ko palaan dito, talagang nagkaroon ako dito ng maliit na bata. Bali, 1 taon at, isang buwan. Hindi pala. 1 taon at kalahati si Blenor yun yung pinakang-una kong mga bata. Bali, sila yung first batch ko. Sabi ko sa kanila na kailangang tanggapin nila ako na bilang mama kasi ako rin mismo, tinanggap ko sila bilang anak. Naging house mother ako 1981. Ang naging bata ako nung year 1981 ay siyam. May high school, may elementary, may kinder. Nakatagal sa akin ay yung nung ako'y makatanggap ng baby, parang hindi ko makayang maiwanan dahil naghahanap sila ng pagmamahal ng isang ina. Pagka ikaw ay naging isang ina, kinakailangan lahat ng pangangailangan ng bata, ibibigay mo. Lalo at higit yung kanilang mga pangangailangan sa buhay nila na pansarili nilang pangangailangan, pagmamahal, yung pag-aasikaso mo sa kanila. Dumating ako dito 2003 na ngayon, so 11 years na ako. SOS sa akin, family, hindi lang siya family sa akin kasi, opportunity sa akin to kasi,
kung wala yung SOS, siguro, I'll be living in my old life. Sa lasangan lang. Which is, totoo talaga. Kasi sobrang hirap namin. Lalo na nung namatay yung tatay ko. Naiintindi pa rin kami nung mga mama namin dito, kahit na hindi naman talaga kami tunay na anak. Which is, pwede naman nilang isipin na trabaho lang nila to, pero hindi nila yung iniisip. Kahit yung sarili nilang sahod, minsan nararamdaman kayo binibigyan na nila sa amin kasi kasi kailangan namin. Kahit hindi ko sila totoong kapatid. Kahit hindi ko sila totoong pamilya. Totoo. Kasi dito ko naman talaga naramdaman yung dapat maramdaman ko sa totoong pamilya ko. Isa sila sa mga factors bakit ako nabuo bilang ako. Hindi lang yung sarili ko yung iisipin ko, pati din sila. Naranasan ko tumira sa bahay ampunan, tsaka dito. Sa bahay ampunan, yung damit mo, damit din ng iba. Doon, sobrang stricto sila sa oras, sa lahat ng bagay. Kung meron man kaming activities, parang, yung, parang instant lang, maya-maya, wala na. Eh dito kasi, sa SOS, binibigay nilang lahat. Sa akin, ang pamilya, hindi mo naman talaga siya ma-define at this state. Kasi, parang, kailangan mo lang naman talaga siyang maramdaman para maramdam mo na you belong in a family that you should have and you belong in a family na masaya talaga, masasabi mo yung pamilya mo. Dinala ako sa SOS June 5, 1994. So during that time, ako ay isang taon at kalahati pa lamang. Ang makumpleto mo yung programa ng SOS at makita ka ng mga bata na may ganitong klaseng programa, ganitong kagandang klase ng programa ang SOS, isa na yun sa success. No? Yung nakikita ka ng mga bata, bukod sa pamilya mo, sa sarili mong pamilya, bukod sa sarili mo, napatunayan mo na ang kalidad ng programa na binibigay ng SOS ay dapat pinagyayaman. Ang isang pamilya, kahit may magulang yan o wala, as long as may pagmamahalan at buo ang pagmamahalan sa isang lugar, pamilya na yon. Magiging tagumpay lamang ako, no? Kung magagawa ko na kapag naging inspirasyon ako at nakakita ko ng kahit mga isa o dalawang bata na naging kasangkapan ako, no? Na naging matagumpay din, para sa akin yung makikita ko yung isang bata na naging tagumpay, yun ang tagumpay ko. Huwag nyo nang harapin ang mga bagay na nangyari sa inyo noon. Ang harapin ninyo, yung mga bagay na meron kayo ngayon at pagyamanin ang mga bagay meron ngayon. Kasi pag tiningnan nyo, ang mga nangyari noon, may posibilidad na iiyak lamang kayo, bababa lalo kayo, at magme-maintain na lang kayo doon. No? Pero pag tiningnan nyo kung ano ang meron kayo ngayon, may posibilidad na yung buhay noon nyo, kahit isang hakbang, tumaas kayo. Ang mapapayo ko lang sa mga bata ngayon, yung talagang habang sila nandito sa SOS, mag-aral silang mabuti, tapos kailangan yung disiplina sa sarili, saka yung naging matyaga at magsipag sa kanilang pag-aaral. Kasi yun talaga lang ang kanilang puhunan para sila ay makaahon sa kahirapan. So, ang masasabi ko sa kanya, siya yung lahat kung ano ang meron ako. Siya din yung tao na naging binigay ng Diyos, inuhulog ng langit, na bumibusilak. Ayan si Mama. Sa mama ko, syempre, magpapasalamat ako. Kasi kahit hindi niya ako tunay na anak, tinanggap niya ako. Kahit pasaway ako. Kasi pasaway talaga ako, inaamin ko yun.
nagpapasalamat ako sa kanya kasi lahat ginagawa niya para sa amin. Mahal na mahal ko siya kasi kahit ganito ako, tanggap niya ako. Kahit hindi niya kami tunay na anak. Lahat ibinibigay niya sa amin. Tsaka sana, huwag siya magbago. Tsaka, sana, sana, huwag siya mapagod na mahalin kami. Kahit ganito kami. Pagdating ng 60, ako ay hindi na niyo makakasama sa bahay. Pero makikita ninyo ako, ay kayo ay magbabait, kayo ay susundin ninyo yung inyong magiging bagong nanay. Kung paano ninyo ako sinunod, paano ninyo ako iginalang, gayon din ang gagawin ninyo, hihigitan pa ninyo para kayo ay lalong mapabuti sa inyong buhay. Kung at this time na alis ang nanay ko siguro, iiyak talaga ako kahit na ganyan ako pinapagalitan. Kasi, kahit gano'n naman si mama, kahit lagi siyang nagbubunga sa amin, lagi niya kami sinusuway. Yun naman yung ginagawa niya lang para sa amin. Kaya, kung aalis man siya siguro, hindi ko alam kung Sana, magkaroon pa sila ng kapangyarihan, ng maraming kapangyarihan, na magbigay ng maraming tauhan at magbigay ng maraming biyaya na makapatulong, no? At makapagpabago pa ng maraming mga bata. Isa sa pinakamaligayang sandali sa buhay ng isang tao ang kanyang kabataan. Ito ang yugto kung saan natututo silang mangarap ng mailaya mula sa mga panganib ng buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi laging nasasaklaw ng lukso ng dugo. Kadalasan, ang pagkalinga ay natatagpuan sa katauhan ng mga hindi natin kaano-ano. Hindi laging dugo ang bumubuo sa isang tahanan. Kundi ang pagmamahal na nagmumula sa kahit na sinong handang magbahagi nito. Sa iyong pag-iisa, huwag kang mag-alala, narito ako. Sasamahan kita, takot sa iyong puso. Unti-unting bitawan, di ka nag-isa. Kumapit ka lang, aakayin kita. Tahan na, ikaw ay liligaya. Sakit ay kalimutan, buhat ng nakaraan.